sa halip na ang pagmamahal sa Diyos ang nagiging sentro ng pamumuhay, ito po ang nangyayari, ang pagmamahal sa sarili ang siyang nagiging sentro ng lahat. Yung pong binabanggit dito ng mga uling araw, it will really test ang ating pong pananampalataya at talaga pong makikita mo ang kawalan ng kabanalan sa mga panahon na ito. Tingnan po ninyo, ang unang-una niyang binanggit is mapagmahal sa sarili. Right? At kung titingnan po ninyo, ito ang root cause, right? At tapos, sinabi niya, magiging mapagmahal din sa salapi. Mapagmahal sa kasiyahan, ngunit, ang sabi po niya, walang pagmamahal sa Diyos. Okay? So, ito po ang mga sasabihin nating mga pagnanasa na talaga pong taliwas. At mga, although parang tatawagin ng iba na, o sinabi ito na pagmamahal, right? Pero po ito ay mga pagmamahal na tinatawag nating disorder love. This is out of order kind of love. Kaya po ito ay mga kasalanan na hindi lamang yung paggawa ng masama, kundi pagmamahal sa mga maling mga bagay. Pagmamahal sa mga bagay na maaring maituring na magaganda at mabubuti, subalit nagiging mali po ang prioridad o mali ang nagiging pagkakasunod-sunod. So sa halip na ang pagmamahal sa Diyos ang nagiging sentro ng pamumuhay, ito po ang nangyayari, ang pagmamahal sa sarili ang siyang nagiging sentro ng lahat. Kung titingnan po natin, maging sa ating pong kapanahunan ngayon, talaga pong napaka husay po ng salita ng Panginoon. O napaka talagang makatotohanan ang salita ng Panginoon. Dahil binanggit niya rito na magiging makasarili ang mga tao sa huling araw. Right? So, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sobrang pagpapahalaga sa sarili ang nakikita natin. At ito ay lalo pang pinapalakas ng social media, ng tinatawag na pagiging materialismo, consumerism, right? At yung pong psychology ng tao, right? Ay nagiging, yung pong tinatawag nating narcissistic ang maraming mga tao. Yung pong narcissistic as ang definition po niyan ay masyado pong natutuon ang atensyon ng mga tao sa kanilang sarili. And we see this, mga kapatid, it is really labis-labis ang mga nakikita natin. And you just go to the social media and you will see a lot of these things. Kaya nga po sa atin, well, we need also to guard against these things. And I would encourage you, I guess it would be better na let's try to use the social media to propagate the Word of God. Right? I mean, there's nothing wrong with posting, mga kapatid, pictures of ourselves. I'm not saying, but don't you think, mga kapatid, na mas makakabuti na ang mga salita ng Panginoon ang ating pong ipalaganap sa social media so that instead of the self being glorified, it will be the Lord Jesus Christ who will be glorified.